Abay hawa, Buwan talawag. kal halal abay hawa alhayam, Kal halal abay hawa. bahasa masyayak hawa syai, bahasa meraw kakadas, wam yasyarala ilda oper maharlika Philippines, tawada abay hawa, yaman. Yaman. So, bago tayo magsimula dito, kasi nakaraang sabak, wala tayong binati, ngayon may batiin na tayo. Panahin natin bati ang taga Digos, Davao del Sur, kay Pastor Junard Ban Yasharala. Yan ang bagong pangalan niya. Pastor Junard Ban Yasharala. Binabati ka mula sa mga Hebrew Israelite tribe of Manasi dito sa Luzon. Manasi na rin ang Sibulon at saka Adapted na. kasi ang Sibulon kasi dito nilulog sa mga amo, pero ang Manasi hindi. Okay, ang Manasi na lang tayo lahat. Naalaala ko yung tatlong tribo, Juda, Binyamin, at Levi. Pati Levi at Binyamin, Juda na rin sila. Tinawag na rin sila Juda, mga Hudyo. Si Apostol Pablo at saka si Apostol Peter, tribe of Binyamin yan sila. Pero ang tawag naman, Hudyo sila. Hindi naman sila Judaism, hindi naman sila tribe of Juda. Si Bernabe, tribe of Levi yun eh. Pero anong tawag siya? Hudyo din siya. So, ang mga Nitali at saka Sibulon, tribe of Manasi na rin kayo. Kasi, teritoryo ito ng Manasi tribe. Kasi ang Pilipinas, ang national dance ay pinikling. Yun yung sayaw ng Manasi tribe. At saka matalakay natin dito. Nasa prophecy kasi. So, mga pastor na Montalban, namangha sila. Sinil ko sa GC. Namangha sila eh. Pero, ayaan mo, patuloy lang kayong mamangha. Hanggang mangha lang. Diretso tayo sa Cebu. Kay Pastor Sabadya Ala. Sa Toledo City. Wam Yasharala, Toledo City, Cebu. At sa Ahoy. Sa Ahoy, si Pastor Meldy Masohol. Pastor Meldy Masohol, how are you? Kumusta? Tagarita elders dito dati yan eh. Ngayon pastoran ka doon. Kumusta ka mo dira? Kumusta kayo mga tribe of Manasi dyan? At doon na tayo sa Mindanao, sa Lanao del Norte, sa Yangan East. So, kumusta kayo dyan? Kay pinangunahan ni Pastora Corazon Castelio, mga kapatiran dyan, mga Akyam at saka Akwat, mga kapatiran babae, kapatiran lalaki. So may tatlong na idagdag daw doon. Sabi ni nagchat aking Pastora, may tatlong nadagdag na mga member na mga may edad na, hindi bata. Sabi ko, wow, Wam Yasharala. At least, yung pinagpaguran ay nagbunga din. Kasi bigisimin na nga ang mga tulog na Hebrew Israelite. Maraming mga Hebrew Israelite itong tulog pa eh. Hindi pa nagising. So, teka, meron pa ba? Sa Caloocan, Mother Assembly natin. Kumusta kayo? Yan na. Yan na siya. Sa Jugote Assembly sa Bulacan, Jugote Assembly sa Nabotas, at saka sa Malabon. Sa Malabon, yun si Yana. Okay. Patawa lang to ha. Pastor Mel. Si Pastor King naman, ito yung matapang mangaral yan. Walang sinasanto yan. Mahilig sa debate. Parang sila di Pastor Sabadya Ala eh. Mahilig sa debate lang yan. So, okay naman ang debate. At least, mahayag mo yung right reasoning.
yung tamang logic. So, sa ibang bansa pala, batiin natin si Jeremiah Israel. Jeremiah Israel ang pangalan niya. Kumusta? You said to me that this coming January, you came here in the Philippines. So, I'm meeting you. So, and also to our Akia, Michael Wildfield. Pilipina ang asawa niya, patay na, balo na siya. Baka babalik punta siya dito, maghanap siya ng Pilipina. Si Iwan, bigyan natin. Agoy. Para maiwan siya. So, sa ano naman, sa Africa, si Jehoshua, ang ating isang Hebrew Israelite doon, tribe of Judah sa Africa. Meron pa isang doong tribe of Judah, aba, James Alima. Oh, James Alima, apelido ko. Si James Alima. Aba, tribe of Judah yung tsura, tribe of Judah. Pero yung Alima sa dito, sa Pilipinas, Manasi. Pero yung Alima doon, tribe of Judah. Sa Africa. So, si ano naman, batiin din natin si Isaiah Yasharala. Tumanda ang mukha ni Isaiah Yasharala, haba ng balbas dito. Paano kasi, 5 asawa eh. So nautusan sa daming asawa. Hinahamon pa ko na magdagdag ako. Sabi ko, ikaw na lang. You will be the one to additional. Just only me, I'm already satisfied. Just only one. Because a lot of obligation. A lot of money spending regarding that to support our family. That we are the big family in our jurisdiction. So that's it's hard to us. It's better only one. Sa awit pa, only you. siya kasi only us. Umayat, saka tumanda. Si Isaiah Yasharala. Nasa GC natin siya. Okay. Lagi may video siya. So, that's enough sa ating mga greetings, sa ating mga shout out natin sa ating mga kapatiran sa mga Remnant Hebrew Israelite nga nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig. So, dito tayo, nasa chapter 44 to 45 na tayo. Ganun pa rin, pinag-aralan natin, learn about the Book of Jubilees. So, dito sa Book of Jubilees, nalalaman natin ang salita ni Adan Iba, the original language, Hebrew, hindi baybayin. There's no baybayin. Yung ibang mga nag-resort na baybayin, Hebrew. Baybayin ba ang original Bible? Hebrew. So, dito sa Book of Jubilee, dito natin nalaman ang original na lingwahe ni Adan Iba. At nalaman natin yung pagdating ng Tower of Babel, isa na lang taong nakapagsalita ng original, si Heber. That's why Heber. Pangalawa, si Abraham. Tinuruan siya magsalita ng Hebrew. That is Isaac, tapos Jacob, the 12 tribes. Yun lang ang Hebrew. Ang iba kasi nag-Hebrew-Hebrewan. Nag-Hebrew-Hebrewan. Ang anak na ni Abraham kay Hagar, si Ismael, Arabo sila eh. Tapos ay kay Keturah, anim anak na, Arabo, mga Islamic. Diba? Ang Hebrew Israelite at saka Islam, halos kakawit ang teaching. Bawal ang baboy, ang pagtawag, singular lang sa kanila, Allah. Atin, Allah hayam. Plural. Basta may im ang dulo, plural. So yan. Ngayon, diretso na tayo.
Basa. Leviticus chapter 44 verse 1 to 34. At si Israel ay naglakbay mula sa Haran, mula sa kaniyang bahay sa bagong buwan ng 3 buwan. At siya'y yumaon sa daan ng balon ng panunumpa. At siya'y naghandog ng hain sa alahayam ng kaniyang amang si Isaac noong 7 ng buwang ito. At naalaala ni Jacob ang panaginip na kaniyang nakita sa Betel. At siya'y natakot na lumusong sa Egypto. So may panaginip kasi si Jacob, Israel, o Yasharala, doon sa Betel, at sinabihan siya ni Abay Hawa, huwag kang pupunta sa Egypt. Pero ito naman, opposite, pupunta ka sa Egypt. So, tuloy natin. At habang siya ay nag-iisip na magpadala ng mensahe kay Jose na pumunta sa kanya at na siya ay hindi bababa, siya ay nanatili doon ng 7 araw. Kung sakaling siya ay makakita ng isang pangitain, kung siya ay mananatili o bababa. At kaniyang ipinagdiwang ang kapistahan ng pag-aani ng mga unang bunga sa pamamagitan ng lumang butil. Sapagkat sa buong lupain ng Kanaan ay walang isang dakot na binhi sa lupain. Sapagkat ang tagutom ay sumasa ibabaw ng lahat ng mga hayop at mga baka at mga ibon at gayon din sa tao. So ang pinakamaganda kasi ni Jacob, ni Yasharala, Israel, hindi siya humahakbang hanggat walang confirmation kay Abay Hawa. Inaantay niya na i-reveal sa kanya o isang pahintain bago siya pupunta. Kasi yung nung una, sinabihan siya, huwag siya pupunta. I-reveal sa panaginip, huwag ka pupunta sa Egypt. Ito ngayon, nag-antay siya ng revelation o ihayag na matuloy ba siya, hindi. That's why nag-spend siya ng 7 days bago siya mag-desisyon na pupunta sa Egypt. And hindi siya pwedeng mag-desisyon na sarili niyang plano. Yun ang nangyari kaya nag-iiba eh. Lumabas. Doon natulog sa labas. Pinaulanan tuloy sila ng mga bato ng 5 fallen angel na Satan. Na sinong nag-auto sa inyong pumunta rito? Nablin tuloy sila. Nasirmonan tuloy sila ni Abay Hawa na pumunta. Kasi mainit doon. Sa yungib. Nainitan. So, kailangan may confirmation. Okay. Tuloy. At noong 16 na, ang Yahweh ay nagpakita sa kanya. At sinabi sa kanya, Jacob, Jacob. At sinabi niya, narito ako. At sinabi niya sa kanya, ako ang alahayam ng iyong mga magulang. Ang alahayam ni Abraham at ni Isaac. Huwag kang matakot na lumusong sa Egypto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo, at iaahon kita muli. At sa lupaing ito ay ililibing ka. At ipapatong ni Jose ang kaniyang mga kamay sa iyong mga mata. Huwag kang matakot na bumabas sa Egypto. Ano sabi? Kasama niya si Hawa. Yun ang maganda. Huwag kang matakot. Musong ka sa Egypto. Bababang kasama mo. Sabi niya, kasama si Yahweh na bababa. Naalaala ko, yung nagbukas pa ko ng nandun sa Zamboanga City pa ako nag-pioneer eh, may simbahan. Kaya lang, Babylonian pa yun eh. Talagang garibel na sa panaginip na dapat sa Manila ako. Sabi ko, paano kaya? Pag panaginip minsan, bunga na sa tulog din eh. Sabi ko, yung Bible, tinawag ko pa, Babylonian pa tawag ko pa nga. Pagbukas ko ng Bible, pag mayroong litrang go, dito, basta mayroong word go, ibig sabihin go, punta ako Manila. Pagbukas ko, kung mayroon nga, sabi ko, baka tsamba to, inulit ko rin. Aba, go! Dalawa ng go! Una, isa. Sabi ko, baka tsamba pa rin. Go! May go! Tatlo na go! Go! Sabi ko, ito talaga ako. Ngayon, itong nagbukas sa atin sa Return to Yahweh, yung gawa ng
na ano yon, ng musician na yan, yung Slitterly, nasa Amerika ngayon. Ang asawa niya sundalo sa Zamboanga City. Colonel Hill. Nag-attend siya sa simbahan eh. Sabi ko, kininto ko ang panaginip, saka yung revelation. Sabi niya, Pastor, sige. Bishop na pala kung panahon niya. Hindi, Pastor ka pala. Doon sa amin ditira. Sakay ka namin C-130 para doon ka muna mag-stay sa bahay. Sabi ko, ito ha. Nagpaalam ko sa congregation, ay di pumayag niyo bro. Pastor, huwag mo kami iwanan. Pero Bisaya pag salita ko noon. Bisaya din nila. Ngayon, nangyari, nagpaalam ko sa pamilya ko. Pumayag sila lahat, pati mga anak. Pero congregation, hindi. Sabi ko sa member, ang masunod, yung creator, hindi ko kayo. Sakay ko sa 130. Dito. Yun pala, ang purpose pala, paaralin ko. Nagkita kami ni Pastor Petrius, mag-aaral ka, libre. Koreano, kumuha. Sabi niya, tapos ako Bible School, masteral. Kumuha ka ng Master of Divinity, kumuha ako. Ayun. Si Professor Libre, Koreano ang sponsor eh, wala kang bayad sa Bible School. Natapos ko 2 years, Master of Divinity. Tapos na-ordain pa ko ng 3 thesis, Doctor of Ministry, Doctor of Philosophy, at saka Doctor of Doctor of Divinity, Doctor of Ministry, and Doctor of Philosophy. Sabi ko, dito matuto na tayo mag-philosophy. So, yun pala ang purpose. Doon ko nahasa sa Hebrew. Actually, na-Hebrew naman kami sa Bible School, pero hindi gaanong katatag eh. Pero pagdating sa masteral, doon nahasa sa Hebrew. Ito nagagamit na ngayon. Yun pala ang purpose. Kasi may plano. Ito naman si Jacob, doon sila kasi pag hindi sila pupunta, biro mo, 5 taon pa ang 2 taon na nakalipas na gutom, mayroon pang 5 taon na natira. So, na walang pagkain. So, at saka yung plano naman doon, pinauna dala si Joseph, kasi ang purpose pala, para i-save ang sangkatauhan, lalo na sa kanilang lahi. So, yan ang, may purpose talaga. Alahayang, purpose, mayroon siyang lahayang will meet a will. So, lahat ng mga trial, mga affliction, mga hardship, difficulties, sa mangyari sa buhay natin, akala mo ba na, bakit ganito? Ang dulo diyan ay more blessing. Iba. Hindi dapat tayo malungkot. Okay, tuloy. At tumindig ang kanyang mga anak, at ang mga anak ng kanyang mga anak, at nilagay nila ang kanilang ama at ang kanilang mga ari-arian sa mga kariton. At tumindig si Israel mula sa balon ng panunumpa, noong 16 nitong 3 buwan, at siya'y naparoon sa lupain ng Egypto. At ipinadala ni Israel si Huda na mauna sa kanila upang siyasatin ang lupain ng Gosen, sapagkat sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid na sila'y magsiparoon at manirahan doon upang sila'y makalapit sa kaniya. Judah talagang pinauna, at marami siya sa atin ang lupain ng Gosen, siguro nilagay, Malaking tao. Fighter yun, fighter. At ito ang pinakamagandang lupain sa lupain ng Egypto, at malapit sa kanya para sa lahat sa kanila at para din sa mga baka. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Jacob na pumunta sa Egypto. Una, si Jacob na kanilang ama, si Ruben na panganay ni Israel, at ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na si Enoch at si Palok at si Hezron at si Carmel. 5 sila. Si Simeon at ang kanyang mga anak, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, si Samuel at si Hamin at si Ohad at si Jakin at si Zohar at si Saul na anak ng babaeng si Pateo. Ito sila. Si Lebe at ang kanyang mga anak, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak,
si Gerson, at si Kuat, at si Merari. 4 sila. Si Huda at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak. Si Shelah, at si Perez, at si Zira. 4 sila. Yan. Italyado mga pangalan, no? O, tuloy. Si Sakar at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak. Si Tola, at si Puya. At si Hasog, at si Simron. 5 sila. Si Simulon at ang kanyang mga anak. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak. Si Siret, at si Elon, at si Jahlel. 4 sila. Ito yung laing mga basar. Si Elon Musk. Si Elon Musk kasama. Si Rin. Si Jarlel. Si Jalal. 4 sila. Okay, tuloy. At ito ang mga anak ni Jacob. At ang kanilang mga anak na ipinanganak ni Leah kay Jacob sa Mesopotamia. 6. At ang kanilang isang kapatid na babae, si Dina, na namatay sa Kanaan. At ang lahat ng mga binhi ng mga anak ni Leah at ang kanilang mga anak na sumama kay Jacob na kanilang ama sa Ehipto ay 20 siyam. At si Jacob na kanilang ama ay kasama nila. Sila ay 30. At ang mga anak ni Selpa na alilang babae ni Leah na asawa ni Jacob na nanganak kay Jacob na Gad at Aser. Anak pala ni Silpa yan si Galatasir. Pansinin mo ha, si Dina, pero sa Babylonia, nakasama sa Egypt. Patay na eh. Kanaan pa naman. Anong dahilan bakit namatay to? Naluksa kay Jose. Yung namatay si Jose. At saka yung Dalawa sila, si Bilha. Si Bilha at saka ito. Sa sobrang lungkot, Lula ni namatay tuloy. Lula ni Pastor Buddy. Sa kagagawa ng mga kapatid na nainggit, tatlong pinagluksaan nila eh. Si Jose, akala na patay si Jose. Si Dina at saka si Bilha. Pero at totoo namatay, si Dina at saka si Bilha tuloy. Grabe nang pagluksa yung mission ka namatay man. Walang pagkama. Ang mga tatlo ang pinagluksaan ng mga anak niya, Pero actually, etong mga kapatid niya, alam naman niya na ang pinagluksaan niya, 2 lang kasi. Hindi naman totoo namatay yun kasi bininta na sa Egypt yun eh. Pero kaya lang, dahil sa kanilang ginawa, namatay tuloy yung 2. Pero ang akala ni Jacob, 3 ang pinagluksaan nila. Si Joseph, si Dina, at saka si Bilha. So akala nila, kay Jacob lang. Pero itong mga kapatid, alam nila na hindi talaga namatay si Jose. Dahil sa inggit. Inggit kasi yan. Pero inalaw ni Abay-Hawa yan. Kasi kung hindi magkaganon, walang Jose na maging gobernador sa Egypt na magbalita kay King Pharaoh na ganito ang mangyayari. 7 taong sagana at 7 taon din tagutom. So, yun. Ngayon, tuloy tayo. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na sumama sa kaniya sa Ehipto. Ang mga anak ni Gad, si Sipion, at si Hagi, at si Soni, at si Isbon, at si Areli, at si Arodi. 8 sila. At ang mga anak ni Aser, si Emna, at si Isba, at si Berias, at si Sera, na kanilang isang kapatid na babae, na 6 na babae. 14 na tao ang lahat. At ang lahat kay Leah ay 44. At ang mga anak ni Raquel, na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin. Okay. China, Aka, Wow. And Japan, Aka, Amon. Came from Lot, or Lot, and his 2 daughters. The tribe of Gad is also in Japan. They would look similar to Ammons. Yung mga Japanese, pareho ang mukha ng mga Ammon. Na mga sa tribe ni God today. Ayon sa Jeremiah 49,
Chapter 49, verse 1 sa King James Version. Tingnan natin. Ayan, basa. Jeremiah chapter 49 verse 1. Sa mga anak ni Amon ay ganito ang sabi ni Yahweh. Ang Israel ay walang mga anak. Kung siya'y walang tagapagmana, bakit inana ng iyong hari si God at ang kaniyang bayan ay tumahan sa mga bayan nito? Yeah. Amon ha? Yun ang Japan ngayon. Sa mga anak ni Amon. Ay ganito ang sabi ni Yahweh. Ang Israel ay walang mga anak. Kung siya'y walang tagapagmana, bakit na inana ng iyong hari si God, tribe of God. So kung pansinin mo, ang tribe of God, bayan ito. Nanahan nga sa mga Ammonite. Nasa nakatira sa Japan, Ammonite. Mga mukha nila, mukha rin Japan. Mukha din pala Japanese si God. Pero At may mga ipinanganak kay Jose sa Ehipto bago dumating ang kaniyang ama sa Ehipto. Yaong mga ipinanganak sa kaniya ni Asinat, na anak ni Putipar, na saserdote sa Heliopolis, si Manases at si Ephraim, tatlo sila. At ang mga anak ni Benjamin, si Bela at si Bicher at si Asbel, si Gera at si Naaman at si Ehe at si Ros at si Mopim at si Hopim at si Ard, 11 sila. At ang lahat na binhi ni Raquel ay 14 sila. maraming anak si Benjamin pala. May ihi, Ihi. Pero, tingnan mo ha, yung papa ni Asinat, si Putipar, Putipar talaga. Hindi Putipara. pero sa Babylon, ginawang bakla Putipara. Itong mga tagasali ng Vatican na Putipara. Ginawang bading si Putipar. Tuloy. At ang mga anak ni Bilha, na alipin ni Raquel, na asawa ni Jacob, na kaniyang ipinanganak kay Jacob, ay sina Dan at Nephtali. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga anak na sumama sa kanila sa Ehipto. At ang mga anak ni Dan ay si Husem, at si Samon, at si Asudi, at Ihaka, at Salomon. 6 sila. At sila'y namatay noong taon nang sila'y pumasok sa Ehipto. At naiwan lamang kay Dan si Jose. So, manamatayan sila, papasok sa Egypt. Sakit siguro. Taray. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Nephtali na si Jaser, at si Goni, at si Jeser, at si Salom, at si Ib. At si Ib na ipinanganak pagkatapos ng mga taon ng tagutom ay namatay sa Ehipto. At ang lahat na binhi ni Raquel ay 26. Parang may body dyan eh. Anak ni Nephtali. Si Goni. Goni body. Taray. At lahat ng binhi ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 70 katao. Ito ang kaniyang mga anak at ang mga anak ng kaniyang mga anak sa lahat ay 70. Ngunit ang 5 ay namatay sa Ehipto bago si Jose at walang mga anak. At sa lupain ng Kanaan ay namatay ang 2 anak ni Juda, sina Ir at Onan. Sila ay walang mga anak. At inilibing ng mga anak ni Israel ang mga namatay. At sila ay ibinilang na 70 bansang hintil. Ay, itong dalawa ha. Yan, namatay. Ito hindi sumiping. Yan, naglabas ng binhi. Tapon. Pero ano nila? At sila ay ibinilang sa 70 bansang hintil. Tinanggal So, itong dalawa, hindi na siya bilong sa yan kasi kay Juda yan eh. hintil na. Pero tribe of Judah na sila. No? Pero hintil sila. Dahil sa kasamaan ng dalawa. Pagdating doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, hindi sila makatira sa Israel. Sa ibang bansa sila. Halimbawa, ibang lugar. Kasi halimbawa, Israel, mayroon na malawak naman yung New Earth eh. Pero halos ganun pa rin.
doon sila banda sa ano, baka doon sila sa Africa ilagay o sa ano, sa Europe o sa Asia. Bilong to Hintel na sila. Itong dalawa, bilong to Hintel. Hindi na sila ma-member sa sambayanan ni Jacob. Hindi na. Dahil sa ginawa. Pero natanggal sila sa pagka. Pero sa totoo, anak to ni Judah. Hebrew talaga itong dalawa. Panganay at pangalawa yan. Pero dahil sa kasalanan itong dalawa, ito hindi nagsiping. Ito si Unan na walang kulambo, ay tinapon pa. Siya, ito ang pinakaunang gumamit ng withdrawal eh. So, Ito naman, naglimbat to. hindi talaga ito nagsiping. Wala sa kiramdam na. Ano nangyari? At sila ay ibinilang sa 70 bansang Hintel. 70, yung mga 70 bansang nation Hintel. pala. Na mga election, Hintel na mga election. Kung 70 nation yan, ilang milyon ang bawat lahi nila. Oo. Ay, tama Pero lang. itong dalawa, kasi wala naman itong lahi. Tama lang, Bishop, yung 144,000 yung mag-guide sa kanila. Oo. Tingnan mo, kasi nito to, kasa. Deuteronomy chapter 23 verse 1. Ang isang lalaking tinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Tanggal talaga, bilang Hebrew Israelite. Pati yung mga bating. Oo, yung mga nagpatanggal. Kasi gusto silang mag-ano sila eh, maging bating kasi trabaho sila sa hari. Malaking sahod. Yun ang reyna. Para hindi sila Parang kampante ang hari na hindi masipingan yung reyna. Kailangan kapunin ka, tanggalan ka ng ano, ng bayag. Adi para nangyari, para na babae mo Ang tanggal mo. isang lalaking kinapon. O, Naputulan tatanggalin ng niya. ari ay hindi maaring ibilang sa sambayanan. Ha? Para babae din. Kaupo. Wala nang ari sa kitlog, tinanggal nga. Hindi ah. Wala nang ari. Tuloy. Jubileo chapter 41 verse 1 to 5. At sa ika-45 Jubileo, sa ikalawang linggo, at sa ikalawang taon, ay kumuha si Huda ng asawa para sa kaniyang panganay na anak na si Ir, mula sa mga anak ni Aram, na nagngangalang Tamar. Ngunit siya'y napuot at hindi sumiping sa kaniya, sapagkat ang kaniyang ina ay anak ng Kanaan, at ninais niyang kumuha ng asawa sa mga kamag-anak ng kaniyang ina. Wala. 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 Napatay mo. Yung remote. At tinais niyang kumuha. Ngunit si Huda na kaniyang ama ay hindi pumayag. Ito kasi si Er, sunod-sunuran sa kanyang mama. Mama's Kasi, boy. ang yung problema kasi ni Judah, nag-asawa siya ng Canaanites. Na dapat Aram yan. Katulad, ang manugang niyan si Tamar, Aram yan. Tuloy. Bawal talaga At si Ir na ito, na panganay na anak ni Huda, ay masama. Kaya pinatay siya ni Yahawa. At sinabi ni Huda kay Unan na kaniyang kapatid, sipinan mo ang asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo ang tungkulin ng isang kapatid, at ikaw ang kahalili na magtanim ng binhi para sa iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na ang binhi ay hindi magiging kaniya, kundi sa kaniyang kapatid lamang. At siya'y pumasok sa bahay ng asawa ng kaniyang kapatid, at sumiping, at ibinuhos ang kanyang binhi sa lupa, at sa paningin ni Hawa siya'y masama, at pinatay siya ng alahayang. Kasi ito kasi si Onan, sabi niya, kung magkaanak kami, hindi naman ituturing na ako ang tatay. Yung kapatid kong namatay, si Er. Bakit ang iisip niya, no? Ibang isip na, hindi ko. Pero sa totoo, binhin niya yun eh. Oo. Siya pa rin ang kikilalanin nun eh. Kaya siya, kasi galing sa kanyang binhi yun eh. Pero ang problema kasi sa kanya, iba rin utak. Tapos, siya ang pinakauna-unang taong nagkaroon ng withdrawal. Yan. Withdraw niya, tinapon ang binhi niya sa lupa. Ano nangyari? Nalitay siya. Ito yung dalawa, si Onan at saka si Er, mabibilang na sila sa Hintel. Hindi sila pwedeng isama sa mga Hebrew Israelite tribe of
Judah. Kahit anak sila ni Judah. Intil na sila. Tanggal. Kumbaga tiwalag. Tiwalag sila sa sambayanan ni Yahweh. Ganyan pala magtiwalag. Oo. Yung mga Christian nagtitiwalag sa church, dyan lang pag humingi ng tawad, bumabalik eh. Tuloy. Dito pa. Genesis chapter 46 verse 1 to 32. Naglakbay nga si Israel. Dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa alayam ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng alayam sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako sa bubniya. Ako ang alayam ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. Preparation So, din para... kapaliho, Genesis to ha, kinuha lang natin to comparison sa Book of Jubilee at saka sa Book of Genesis. I-compare na natin anong pagkakaiba. Pero ito ngayon, the same. Oh. Tuloy. Sasamahan ko kayo at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba ay naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan, kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganay. So, halos pareho. Tuloy. At ang mga anak nitong sina Enoch, Palok, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Hamin, Ohad, Akir, Zohar, at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohat at Merari. Si Huda at ang mga anak nitong sina Sela, Pares at Sara. Si Ir at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Pares at sina Hezron at Hamul. Si Sakar at ang mga anak nitong sina Tola, Poa, Hub at Simron. So, pareho, no? Dinanggit yung mga pangalan. Pareho din. At saka nabanggit yung dalawa, namatay ito sa Kanaan eh. Tuloy. Si Zebulon at ang mga anak nitong sina Serid, Elon at Halel. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Sepion, Hagoy, Soni, Isbon, Ere, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jemna, Isowa, Isoy, Beria at ang mga babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquel. Ito lang ang isang problema. Kabilang dito si Dina, Oh, yan. ang anak na dalaga ni Jacob. Eh, patay na yan eh. 33 silang lahat. Sila ba? Patay Patay na na yan sa eh. Kanaan pa. Patay na yan. Oo, pero ewan ko ito nag-interpret ito. Wala talaga. Hindi maingat. Hindi maingat pag-interpret. Ito, balik tayo, Jubilee. Jubileo chapter 34 verse 15 to 16. At sa araw na iyon ay nabalitaan ni Bilha na si Jose ay namatay. At siya ay namatay na nagdadalamhati sa kanya. At siya ay nanirahan sa Wakrapet. At si Dina rin, ang kanyang anak na babae, ay namatay pagkatapos na si Jose ay namatay. At dumating itong tatlong pagluluksa sa Israel sa isang buwan. At kanilang inilibing si Bilha sa tapat ng libingan ni Raquel. At si Dina na kanyang anak ay kanilang inilibing doon. Kita mo ha, Jubilee ha, 34, 15, 16. Oh. Namatay si Dina. Dahil sa lungkot kasama si Bilha. Tama Bilha dito. Ayun, yung taas. Ayan, no, Bilha. Kasi yung alam nila na namatay si Jose, yun pag-alam na pati si Dito. Pero yung mga kapatid ng mga lalaki, alam na hindi namatay, binita lang nila. Eh gusto nila patayin, kaya hindi nila mapatay-patay eh.
So, bininta na lang. So, pero sa Genesis, Sinama siya. kasama na pupunta ng Egypt. Ano, kaluluwa na? Espiritu. Hindi sila maingat sa Jubilee. Dito sila mapabulaan sa Jubilee. Tuloy. Ang mga anak at mga apo ni Jacob ay kay Selpa, ang aliping ibinigay ni Laban sa Leia ay 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Sina Manases at Ephraim, mga anak ni Jose, kay Asinat na anak ni Potipera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito ay sa Egypto at sinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Victor, Asbel, Vera, Naaman, Ihi, Ros, Mupim, Hopim, at Art. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Siguro ang nag-translate dito, akala nila yung si Potipar ay bakla dahil bilangin na ng Potipera. Kasi hindi nga sinipingan siya, no? Si Mintis. Tinukso si Jose. Siguro bakla. Hindi ka alam na, hindi ito bakla, bating. Kapon yan, kapon. Pinapunto. Wala nang ano yan. Wala nang panggira yan. Tapos, hindi na ang Potipera. Kabilang pa rin dito si Dan at mga bugtong niyang anak na si Joseph at si Neptali at ang mga anak nitong sina Asel, Buni, Jeser at Selem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 6 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egypto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Egypto. Kaya ang kabuoang bilang ng sambayanan ni Jacob na natipon doon ay 70. Tama, 70. Sa Jubilee, 70. 70 sila lahat. Okay. Tuloy. Si Juda ang isinugol ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, ngayoy handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambayanan ni Jacob, ibabalita ko sa Paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyo'y kayo'y nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito. Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Egypto'y namumuhi sa mga pastol. Kasi ang mga Egyptian, hindi sila sanay mag-alaga ng mga tupa, ang mga hayop, mga ano. Parang ano na sila, farmer lang. Parang bulak-bulak. Yung trabaho ni Cain, farmers lang. Pero si Abel, ang trabaho, nag-alaga ng livestock, nag-alaga ng mga hayop, yung pastor talaga. So, yan ang nangyari. Matuloy, Genesis tayo. Genesis chapter 47 verse 1 to 12. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Paraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama at mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Gosen at ipinakilala niya sa Paraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Paraon, ano ang trabaho ninyo? Kami po'y mga pastol, tulad ng aming mga ninuno. Tugon din. Nakarating po kami rito sapagkat sa amin, sa Kanaan, ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Gosen. Sinabi ng Paraon kay Jose, ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Egypto, ibigay mo sa kanilang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Gosen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. So, sabi na, sige, yung mga kapatid mong mahusay.
sila mag-alaga sa aking kawan, sabi ni Paraon. O, yun. O, sa oran lang sila. So, kita mo yun, sikat sila. Pinatira sila sa magandang lupain dahil kay Jose. Eh, si Jose na muna sa buong Egypt eh. Kumbaga sa atin pa, Prime Minister. Gobernador lang ang tawag si kanya doon. Tuloy. Sinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo. Pagdating doon, binasbasan ni Jacob ang Paraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng Paraon kay Jacob. Sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Medyo may kahirapan talaga sa buhay ni pag-ibig ko. Eh, pero naman yung kayod niya doon sa kanyang biyanan si Laban. Hindi katulad sa nangyari kay Isaac at saka kay Abraham, wealthy sila, saganang-sagana talaga. Pero pagdating sa kay Jacob, medyo talaga kayod, trabaho. Pero 130 edad niya, sabi niya. Tuloy. Matapos magpaalam sa Paraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Egypto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kalitlitan ay pinalinga ni Jose. Dalawang lugar ang ibigay ni Paraon. Hindi lang Gosen, pati Rameses. Rameses at saka Gosen. Dalawang lugar. Talagang very special sila. Kasi biro man naman, tuwa si Paraon kay Jose. Kung hindi dahil kay Jose, gutom, patay sila sa gutom lahat. Isa yan sa naging hari ng Egypt, si Ramses. Yung pangalang Ramses, isa yan sa naging hari ng Egypt. Kita mo. Pero lugar to. Rameses. Sa kanya pinangalan. Tuloy. Jubilee chapter 45 verse 1 to 16. At ang Israel ay pumasok sa lupain ng Egypto, sa lupain ng Gosen, noong bagong buwan ng ika-4 buwan, sa ikalawang taon ng ikatlong linggo ng ika-45 Jubileo. At si Jose ay yumaon upang salubungin ang kaniyang amang si Jacob sa lupain ng Gosen, at siya yumakap sa lieg ng kaniyang ama at umiyak. Ito, Jubilee ito ha, yung kanina Genesis yun eh. Pero Disen ang nangyari. Tuloy. Sinabi ni Israel kay Jose, ngayon ay hayaan mo akong mamatay mula nang makita kita. At ngayon ay pagpalain nawa ni Yahweh ng alahayam ng Israel, ang alahayam ni Abraham at ang alahayam ni Isaac, na hindi ipinagkait ang kaniyang awa at ang kaniyang biyaya sa kaniyang lingkod na si Jacob. Sapat na sa akin na nakita ko ang iyong mukha habang ako'y nabubuhay pa. Oo, totoo ang pangitain na aking nakita sa Bethel. Purihin si Yahweh ng ating alahayam magpakailanman at purihin ang kanyang pangalan. Pero kita mong tonto si Israel, si Jacob. Dahil nalaman niya buhay talaga si Jose at saka yan pa ang gobernador ng buong Egypt. At saka ilagay sila sa lugar ng Gosen at saka Rameses. So, etong panahon nito ay talagang pinagpala talagang ang mga lahi ni Jacob. Pero ang kasunod naman, ang lupit naman nangyari. Kasunod. Tuloy. At si Jose at ang kanyang mga kapatid ay kumain ng tinapay sa harap ng kanilang ama at uminom ng alak. At si Jacob ay nagalak sa labis na kagalakan dahil nakita niya si Jose na kumakain kasama ng kanyang mga kapatid at umiinom sa harap niya. At kanyang pinagpala ang lumikha ng lahat ng bagay na nagligtas sa kanya at iningatan para sa kanya ang kanyang 12 anak. Pero mo natutuwa talaga si Jacob, nakita niyang anak. Kasi alam naman niya dati na itong mga anak na yung 10 against talaga kay Joseph. Pero ngayon, sama-sama na sila, asaya na. Eh, hindi sila respeto kay Joseph, gobernador ng Egypt yan eh. So, natutuwa rin ang tatay. Masaya na, nagkainan, inuman, masaya sila doon. So, happy ang si Yasharala. Tuloy.
At ibinigay ni Jose sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid bilang kaloob ang karapatang manirahan sa lupain ng Gosen at sa Rameses at sa buong lupain sa palibot na kaniyang pinamunuan sa harap ni Paraon. At si Israel at ang kanyang mga anak ay nanirahan sa lupain ng Gosen, ang pinakamagandang bahagi ng lupain ng Ehipto. At ang Israel ay may 130 taong gulang nang siya ay pumasok sa Ehipto. So, happy sila. Pero tagutom yung panahon na yan, ha? Pero wala sila kaproblema sa pagkain. Tara. At pinakain ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. At gayon din ang kanilang mga ari-arian ng tinapay na kasing dami ng sapat sa kanila para sa 7 taon ng tagutom. At ang lupain ng Ehipto ay nagdusa dahil sa tagutom. At binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Paraon bilang kapalit ng pagkain. At kaniyang inari ang bayan at ang kanilang mga baka at ang lahat para kay Paraon. So, nagkaroon ng property control ng Paraon ng buong Egypt kasi because of Jose. Yung mga, ano na nila mga baka, lahat ng areal, talagang binigay na para lang makakuha sila ng trigo. Wala namang rice doon trigo para gawin tinapay. Hindi ako nagdusa ang Ehipto dahil sa tagutom. Kaya ginawa niyo si binili niya ang buong lupain ng Egypt para kay Paraon. At binili niyo ang buong lupain para kay Paraon. Binili. Kasi ang mga tao kasi doon, siyempre gutom na sila. Ano nangyari? Lupain nyo, bita. Mag-aari din siguro nila lupa So, kay Paraon. Kaya palit ng trigo. Property ng mga tao ay nakatira Pero ngayon, napunta na sa gobyerno. Dahil sa leadership ni Jose. Hindi, no? Ganun matindi, Ang mga taon ng tagutom ay naganap. At si Jose ay nagbigay sa mga tao sa lupain ng binhi at pagkain upang kanilang mairasik sa lupain sa 8 taon, sapagkat ang ilog ay umapaw sa buong lupain ng Ehipto. Sapagkat sa 7 taon ng tagutom, ito ay hindi umapaw at nagdilig lamang ng ilang mga lugar sa mga pangpang ng ilog. Ngunit ngayon ay umapaw na ito, at ang mga Ehipsyo ay naghasik ng binhi sa lupain at nagbunga ng maraming trigo sa taong ito. Wala na siya, wala nang tagutom. Kasi umaapaw ng tubig So makapagtanim na. Si Jose rin nagbigay ng binhi. Okay, tuloy. At ito ang unang taon ng ika-4 na linggo ng ika-45 jubileo. At kinuha ni Jose ang ika-5 bahagi ng 6 sa hari at nagtira sa kanila ng 4 na bahagi para sa pagkain at para sa binhi. At ginawa ni Jose ang isang ari tungkulin sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. So 5% hiningi ni Jose sa lahat ng mga tauhan sa Egyptian na mga tao, mamamayan. Okay, tanim kayo ang 5% para sa gobyerno, para sa Egypt. Tuwa-tuwa rin para dahil sa leadership ni Jose yan lahat ng pananim, 5% dito punta. Kasi yung lupain yan, ang may-ari doon, sa gobyerno na rin. Pati mga hayop, mga baka, binibinta nga para lang makakain sila, makakuha sila ng trigo at saka gagawa ng tinapay. Kasi sa tindi ng gutom nawala na silang mapuno ng pagkain Tuloy. At ang Israel ay nanirahan sa lupain ng Ehipto 17 taon. At ang lahat ng mga araw na nabuhay siya ay 3 jubileo, 147 taon. At siya ay namatay noong ika-4 na taon ng ika-5 linggo ng taon, ika-45 jubileo. At pinaspasan ni Israel ang kaniyang mga anak bago siya namatay. At sinabi sa kanila ang lahat ng mangyayari sa kanila sa lupain ng Ehipto. At ipinaalam niya sa kanila kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga huling araw. At pinagpala sila at binigyan si Jose ng 2 bahagi sa lupain.
Hindi na may propesya Si Jose, ha? Jacob sa mga... Yung anak na yun, si Manase at saka si Ephraim, may part na binigay na dalawang bahagi na lupain. Ngayon, saang lugar to? Ngayon. Kasi, additional to sa 12 tribe eh. Additional kasi ito si Manase, kasi nabibilang na sila sa tribe of Israel, sa tribo ng Israel. Pinakasama si Jose. Oo, yung kay Jose. Ngayon nangyari, dito natin alamin kung kanino to. Ang 11 kasi si Jose, kaya nagtatay yung dalawa. Dito tayo sa Ezekiel. Ezekiel 47:13. Ezekiel chapter 47 verse 13. Ganito ang sabi ni Yahweh na hayang. Ito ang magiging hangganan na inyong pagbabahagihan ng lupain na pinakamana ayon sa 12 lipin ng Israel. Ang Jose ay magkakaroon ng 2 bahagi. Sa Jubilee, binanggit dito sa Ezekiel, chapter 47, verse 13, na yung kay Jose, meron talagang parting 2 bahagi para kay Ephraim at saka kay Manase. Kaya, anong lugar yan? Yan. Ezekiel 48:5. Ezekiel chapter 48 verse 5. At sa tabi ng hangganan ng Manases, mula sa dakong silanganan hanggang sa dakong kanluran, ang Ephraim, 1 bahagi. Kay Ephraim, kanluran, west. Kay Manase, east, silangan. Ngayon, nasaan ang silangan? Manase. Yan. East ang kay Manase. Ito ngayon. East side, Philippines. West side, Puerto Rico. Ephraim, Puerto Rico. Manase, ito yung binasa kanina. Joseph shall have to portion. Ang gumawa dito si Jeremiah Israel eh. Sabi ka, Ezekiel 47, 13. From Ancient Hebrew Bible. Kasi King James kinamit niya 1611 eh. Ngayon ginawa ko thus say that Adonai Yahweh set boundary for the 12 tribe of Israel. Settle the land. Joseph shall have to portion. Ano rin ito? Ezekiel 45. And border of Manasseh from the east. And enter the west side of portion of Ephraim. Ito, Puerto Rico. Ang Puerto Rico, Ephraim. Maraming bansa ang Ephraim eh. Kasama na rin ang yung makulit na naghanap ng asawa. Si Gabar. Ngayon, ano tong Island of the Sea? Jeremiah 11:11. From the Ancient Hebrew Bible. And it shall come to pass in that day that Yahweh shall set his hands again, the second time, and will cover the remnant of his people, which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Patros, and from Tas, and from Elam, and from Sinat, and from Hamad, and from the island of the sea. The island of the sea is Philippines. Islands of the sea. Ngayon, tingnan natin kung sino yan. Ito sa naman The tribe of Manasseh, of the 12 tribe of Israel, Philippines. Kasi ang sayaw ng Manasseh tiniklaim, ang national dance ng Philippines ay tiniklaim. Manasseh talaga ayon sa sinabi doon sa Ezekiel at saka sa Book of Jubilee. So, walang duda, meron naman dito mga hintil din. Na lahi ni Oper, hintil yan. Lahi ni Tarsis, lahi ng mga Espanyol. So, pero, nandito, napunta ang mga rimnan, Manasseh tribe talaga, Philippines. Yan. Ngayon,
Pambansang sayaw ng Oper, Philippines. Sayaw ng mga Israelitang tribo ni Manase ay ang isang 12 tribe ni Israel, tinikling dance of Manase, the tribe of Israel. Yan ang patunay. Ngayon, tinikling, national dance of the Philippines with bamboo force. Yan. Yan ang sayaw ng Manase yan. Yan, singkil dance sa mga Maranao. Tinikling din yan. Singkil ang tawag na. Ito. Basa. Isaiah chapter 11 verse 11 to 12. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Yahweh upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Egypto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Ilam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa. At itipunin niya ang mga anak ni Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Pauwi ng mga nangalat ng anak ni Juda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Anong palatandaan? Ito, teritas, kalawit. Yan palatandaan. Yung mga native na mga damit, kung mayroong teritas, yan palatandaan na yan ay mga rimnang Hebrew-Israelite. Yan. Kilala nyo yan. Sige, nandiyan L3, wala na, ano na to, nakilo na to. Ayan. It's starring ang mga kalawit. The tribe of Manasseh, of the 12 tribe of Israel, the island of the sea. Yan, gawa ito ni Jeremiah Israel. Yan. Ito yun, nabasa kanina. Ayan, kilala nyo yan ha, nangyayara. May souvenir tayo sa L3. Bago kinatay ang L3. Ayan, sabi rito ha, YRK scripture that describe the color of the prophet Adam is deliberately mistreated in the Filipino Bible because the devil does not want the Filipino to find out that they are the Israelites. All the New Testament. The hiding ones in the island of the sea. Gawa niya ito ni Jeremiah Israel. Siya rin nipili. Ito pa. Ngayon, pinapalo kasi mga pasaway. Kasi ingat nga talaga tayo. Kasi the tribe of Manasseh of the 12 tribe Israel dito sa Pilipinas, ano nangyari? Amos 3:2, King James Version, you only have I know of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquity. Sige, gagawa pa ng iniquity, pasaway pa. O yan. Sabi niya, please help us. We need food. We need food. Gutom. Gutom mabutin. Pasaway kasi. Yan, si Yolanda yan. Yolanda to, di ba? Si Yolanda. Ngayon. Uy, sali pala ko dito. Remember sa L3, wala na to. Kinilo na eh. Sinapchap na, pati yung buwan. 22,000 na eh. Sabi ni Pastor Rako, sumuro na ba? 22,000. Luma na kasi. Yan. 22,000. Nakabili naman motor na 20,500. So, may 1,500. Tama rin pag gasto sa ano, sa pag notarize. Yan. Tuloy. At siya'y natulog na kasama ng kaniyang mga magulang. At siya'y nilibing sa dobling lungib sa lupain ng Kanaan. Malapit kay Abraham na kaniyang ama, sa libingan na kaniyang hinukay para sa kaniyang sarili, sa dobling lungib sa lupain ng Hebron. At ipinigay niya ang lahat ng kaniyang mga aklat at ang mga aklat ng kaniyang mga ninuno kay Lebe na kaniyang anak, upang kaniyang maingatan ang mga yaon at mabago sa kaniyang mga anak hanggang sa araw na ito. Ayan. Ayan. Libing na sa Kanaan. Tuloy. Genesis tayo ha. Comparison. Genesis chapter 27 verse 13 to 31.
Nang maubos na pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao hirap na hirap sa gutom. Kay Jose, bumibili ng pagkain ng lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Paraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao. Kaya sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom. Bigyan mo kami ng pagkain. Yung mamamayang mga Egyptian yan, ha? Sikat nga si Jose talaga doon. Tuwan mas Paraon sa leadership ni Jose. Tuloy. Kaya't sinabi ni Jose, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Pinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin may kakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin, kundi ang aming katawan at bukirin. So, bukilin na lang, saka ka ng katawan. Wala na silang mga hayop, nabinta na, nabigyan na. Ang dami ng mga hayop doon, kaya yun, kay Paraon eh. Yung alaga naman mga kapatid ni Joseph, kasi sabi niya, yung mga magagaling nila, yung mag-alaga sa ano, iproperty ng gobyerno ng Egypt yun eh. O, yumaman lalo ang ang Egypt, dahil kay Jose. Si Paraon po, upo-upo lang, pero kita mo yung leadership ng mga ninuno natin, galing talaga nila sa leadership. Ano ako ni Jose? O, tuloy. Kaya, tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kami hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ng aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at hining pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Paraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Jose para sa Paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng taggutom noon. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose na mga alipin ng Paraon. Pero all Egyptian people, under sa gobyerno, alipin na ng gobyerno. Mabigyan na ng pagkain sila, lupain nila, mga property, wala na. So, ganun katindi ang leadership ni Jose. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pare. Sa pangalawa ito ay may sapat na sustento ng Paraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Paraon. Ibibigyan ko kayo ng binding itatanim. Ibibigay ninyo sa Paraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para sa muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Paraon. So, talagang babae talaga si Jose sa mga tao. Okay yung leadership niya bilang Prime Minister eh. Pero ikalimang bahagi na 5% na hiningi, hindi 10%. 5% na, okay, trabaho kayo. Yung 95% inyo na yan, pagkain ninyo, inyo na yan. Ang 5% na ibigay sa gobyerno. So, yun. Pareho sa Jubilee at saka sa Jubilee at saka dito. 10%. Tuloy. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Paraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito, maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Paraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Lumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. So, gano'n dito niya ako, ha? 17 years pa, no? 17 years pa ang dinagdag. Pero sa dumating. ginawang batas na talaga na 5% ay ibibigay ng sambayan ng Egyptian para sa gobyerno. Sa ikita nila sa trabaho, sa pananim. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na yun. Umiiral pa. Sinunod talaga nila yung batas. Tuloy. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto.
Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod ko ang nais ninyo, sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, kung gayon, sumumpa ka sa akin. Nanumpa na si Jose at si Jacob ay umuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Comparison ha, yung nangyari sa Egypt, sa kagutom, ito sa pahayag, tingnan natin nangyari. Ito future to, basa. Pahayag chapter 6 verse 8. At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan, at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop. Ito, tagutom ha. Future to mangyayari. Katulad sa nangyari sa Egypt. May digmaan pa, o gera. Salot. Kasi nakawala na kasi yung apat na Polynesian sa Euphrates eh. Magtuyo. Ito rin si Gikon, Asbel, Pinimwik, Kasadya. Ngayon, Salot. ito future tong darating sa atin. Kung makarating tayo sa Ikaapat na bahagi mamamatay. Ah, One ito yung apat na bahagi. 1/4. One-fourth. Ngayon, tingnan natin. Psalms. Basa. Psalms chapter 37 verse 18 to 19. Si Yahweh ang bahala sa taong masunurin. Ang lupain ni Nana ay hindi nababawin. Dumating man ang kahirapan, hindi mararanasan ang kahirapan. Sa mga taong masunurin. That's why, kailangan tayo masunurin talaga. Pag tayo ay opposite na masunurin, ano? Masuwayin. Nagkaranas tayo ng gutom. Pero ang promise niya, si Yahweh ang bahala sa taong masunurin. O, siya bahala. At sa lupaing minana ay hindi babawiin. O, walang babawi. Dumating man ang kahirapan, hindi mararanasan ang kahirapan. Ano nangyari? Basta masunurin lang tayo. Sabi ko, masunurin lang talaga tayo. Huwag lang pasaway. Sumunod lang, sumunod. Anong sinabi sa Torah? Sumunod, bawal ang baboy, isdang walang kaliskis, dinuguan, bawal. Sunod lang talaga. Tapos bawal mag-absent sa Sabat. Doon sa last dito sa 15, papatayin ang hindi magsamba. Mahigpit ka doon eh. Dito, sermonan lang. Sabi doon sa Hebrew 10:25, si sermonan lang. Pero doon sa ano, papatayin talaga yung hindi mag... So, kandidat sa papatayin, Argy Boy. Hindi wala na pumunta eh. Kung may gusto, maraming paraan. Bait na lang daw eh. Oo. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yan ang moraliso natin dito. Pag dumating man ang kahirapan, basta masunurin na talaga tayo, si Yahweh ang bahala sa taong masunurin. Siya ang bahala. Hindi niya tayo pahirapan. Ang kondisyon, kailangan masunurin tayo sa Kanya. Huwag na lang pasaway. Sabihin nyo, katabihin nyo, huwag kang pasaway. Bukan nyo. Huwag kang pasaway. Dahil promise siya ni Yahweh, Psalms 37. Awit, Psalms chapter 37, 18 to 19. Yahweh will take care of the obedient person. And inherited land will not be taken back. Even if property comes, poverty will not be experienced. Poverty will not be experienced. Ang kahirapan hindi mararanasan ang
kahirapan. Dumating man ang kahirapan. Dumating ang kahirapan na hindi maharap. Dumating man ang kahirapan, hindi maranasan ang kahirapan. Dahil siya ay masunurin. Yawa, bahala. Masunurin. Ganon talaga. Aawit na tayo. Alalawaya. Tumayo tayo lahat, maliban sa gitarist. Ang mason. Tatay mason, sunurin. Lord.
hindi makaranas ng kahirapan ang mga anak mong masunurin. Anak na masunurin. Masunurin ang masunurin sa iyong buhay. Iyong opisan ay hindi makaranas ng kahirapan. Aba Yahweh, salamat po sa iyong salita. At tayo po'y manalangin within the Pastor Richard. Let's pray. Once again, I amaze to your name and we glorify you, aming Yahweh, sa lahat ng inyong preparation in the last days and the end times, sa lahat ng mga remnant ng Israel na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. And behalf sa history ni Joseph in the time na siya ay nasa Egypt, in your own way, in your own guidance and power, sa lahat ng inyong ginawa sa buhay ng aming Ginoong Jose. Ang lahat nito ay inyong ginawa upang matanyag ang iyong dakilang pangalan sa bansang Israel o sa bansa na tinawag mula sa lahi ni Jacob. Aba Yahweh, salamat dahil pinaalala mo sa amin ang nag-iisang paraan upang kalugdan at bigyan ninyo ng lahat ng inyong biyaya ang bawat remnant sa panahon na ito. Lalo na kapag dumating ang kahirapan, tigmaan, salot sa mga huling araw. Ang manatiling tapat sa iyong pangako, lahat ng iyong mga ipinilin, aming Yahweh, alam namin sa aming capacity ay hindi namin ito makakayanan. Ilan sa amin ang pwedeng makasunod dito. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng banal na Rabakalas na inyong ilalagay sa aming mga puso at isipan at ang pagtatanim ninyo ng inyong mga salita sa puso at isip namin upang rindahan kami na huwag mag-disobey sa lahat ng inyong nais sa aming Yahweh. Tulungan mo kami na maging katulad ng aming Ginoong Jose na ang pangalan mo lamang ang mahayag at matanyag, hindi ang aming sarili. Ang layunin mo ang aming hanapin at hindi ang aming mga nais. Pagpalain mo ang assembling ito aming Yahweh. Sa pangunguna ng aming bishop, ng mga mabang lingkod na walang kabuluhan, kami mga basahan sa iyong harapan, kami katulad ng mga palayok at hindi pang magandang handaan. Ngunit nagpapasalamat kami dahil binilang mo kaming importante sa iyong kaharian upang isigaw ang banal mong pangalan, ang itinago ng matagal, Aba Yahweh, ang tunay na lahayang ng Israel, ang tunay na lahayang ni Adan. Aba Yahweh, muli po, pagpalain niyo po ang lahat ng remnant sa bansang Ophir, Maharlika na ngayon ay ginawang Pilipinas. Hinihiling namin ang iyong pagpapal, ang pagsama mo sa lahat ng iyong mga leader, sa lahat ng inyong ginagawa upang mahayag at makilala ka sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Pinupuri ka namin aming Aba Yahweh, ang kalahayang sa pangalan ni Mashiach Yahweh siya ay naming tagapagligtas. Yaman!